Welcome na naman sa isang episode ng Ninong Tries, kung saan ako ay nagtatry ng kung ano-ano. Noong nakaraan, si Rani ay nag-file ng leave kasi daw siya ay pupuntang Baguio. Bakasyon daw. Sabi ko, total, magbabakasyon ka, bakit hindi natin haluan ng trabaho? Diba? Kaya ganun ang yung pinakamagaganda. Salamat! Siyempre, bumili ako. Uy! Strawberry! May flavor! Hindi, ito maganda. Oh. Ito parang criminal to. Tulisan. Ay, tulisan! Ito si Ian, yung strawberry. Mamula-mula sa baba. Alam naman natin lahat na magpupunta kang Baguio, lagi may ganito. May ashtray yan kadalasan di ba? Keychain, di ba? So, hindi po bastos yan. Pero para sa mga batang nanonood, tanggalin na muna natin. Ngayon, isa sa mga kaibigan namin na matindi ay nakatira sa Baguio. At siya po ay si Baguio Mountain Man. Hindi, dapat pinahulaan mo muna kung taga-saan siya. At yung matagal-tagal ka nang nanonood dito, nakakasama namin siya. Ano? Ayun o. Yun! Kaya pa? Na may itag sa amin is yung salted pork. Parang bubata na naman ako. Yeah! Virgin ka na naman! Sabi ko kay Chef Chubby, Chef Chubs, si Rani pupunta dyan. Mag-bake ka ng mga kaibang item dyan sa Baguio. Pwede nating i-feature. Kasi ang dami niya dinadala mga kaibang pagkain pag nasa camping. Di ba? Gusto ko i-share sa inyo, di ba? Pero mamaya na yun. Doon muna tayo sa mga binili mo. So bago natin tikman yung mga binili mo, ipasok ko muna ang iyong Baguio vlog. Wala ka na utik. Wala man ginawa, hindi maglakad dito. Kaya nagtitingin pa tayo dito. Ito may nakita na tayo. Strawberry chips. Tsaka yung veggies. So, malapit na po sa pila. Yung binalan. Hello, brother. Pagod, dami lakad dito. Inuwi ko yung buong Baguio. So doon muna tayo sa mga typical. Siyempre Baguio, hindi mawawala tong mga ano na to. Mga... Hulaan ko. Pasalubong center goodies yan. Sige, bigay ka ng isa. Dali, pangalanan mo. Lengua de gato. Lengua de gato! Diba? Marami nang kung ano-anong brand sa lumalabas ngayon. Ang pinaka-classic, yung kulay dilaw yung takip. Diba? Ay, teka, since Baguio pala tayo, binigyan kita t-shirt. Baguio. Baguio City, Philippines. Walang Boracay doon. Pero sa mga hindi nakakaalam, baka hindi nila alam, hindi naman sa taga Baguio eh. Oh, hindi ko alam kung bakit may pastry scene sa Baguio na matindi. Masarap ang lengua de gato nila. Ito, ang lengua de gato, mention ko lang, Spanish yan for tongue of cat. Tongue of cat? Gato nga cat no. Ano. Dila ng pusa. Kala ko dati, yung bata ko, lengua de gato, kasi ginatong. Yung tinapay. Peanut brittle. Peanut brittle! Meron tayo dyan. Grabe, sa ano po namin to binili? Sa Good Shepherd yata namin to binili. Napakahaba po pala ng pila doon. Oo, matindi 2 pila. hours kami pumila. Talaga ba? Anyways, Chocoflakes! Yum! Tapos, ito, may binili rin kami. Speaking of Good Shepherd, may binili rin, may Chocoflakes din sila doon. Ito. So, hindi ko alam kung mas masarap siya. Kasi mas mahal siya. And, specialty ng Good Shepherd. Ay, sinigang. Halaya. Ube. Kaya, Ube jam. meron din silang ube flake. Ube flake! Ito ang kakaiba. Yan, Bago lang yan, sinasabi ko, bago lang. pare. Tinan mo yan. Diba? Ang Good Shepherd, alam lang natin yan sa ube jam, pero meron silang ube flakes. Naalala niyo yung nagkaroon ng pagkakataon dati na ang Good Shepherd, ang ube binibenta nila ay puti. Oo. Nagkaroon ng gano'n. Nawalan daw ng Nawalan daw ng kulay mga Masarap ube. daw. Hindi ko alam eh. Hindi ako ang greatest fan ng kahit anong ube. Mali ka. Hindi ako masyado mahilig sa ube. Sige, tigil na natin tong vlog. Pero, sa Good Shepherd, gustong gusto ko yun. Maganda texture kasi. Masarap siya. Kung ikaw ay ube lover, pasok sa'yo ito. So dahil nandiyan na rin tayo, siyempre, specialty talaga ang Good Shepherd, ube jam. Siyempre. Ganyan lang. Kasi iuwi ko sa asawa ko to. Alam ko na lasa niyan. Strawberry jam. Strawberry jam. Ang Good Shepherd pa rin. Good Shepherd pa rin to. Oo. May tinapay ba tayo dyan? Na-appreciate ko tong ano na to, strawberry jam na to. Kasi hindi siya kinulayan. May natawag, wait lang. Yun nga, tulad sa sabi ko kanina bago may tumawag, hindi kinulayan. Kasi alam niyo yung mga ibang strawberry jam, pulang-pula. May mga ganun eh. Eto, talagang natural na kulay ng strawberry. Feeling ko ang ingredients nito, ano lang eh. Strawberry, asukal, tubig lang. Tingnan, may nakalagay ba dito? Walang nakalagay. Pero alam na rin naman natin lahat ng lasa nito. Hindi na magugulat ka. Hindi na ako magugulat dyan. Ayan nasa harap po. Ay, nasa harap. Oo, yun nagulat. Strawberry jam! Ang sarap! Hindi masarap Pakita siya. mo, pakita mo. Ingredients niya, strawberries, asukal, fruit pectin. Pectin parang ano lang yun, pampalapot lang yun na galing sa prutas o gulay. Tapos citric acid, tsaka asin. Siyempre, okaro. Oraro.
Arrowroot. Ang uraro sa English ay arrowroot, pare. Oo. Isang klaseng starch siya na it functions the same as cornstarch. Pampalapot ng sabaw, pwede siyang ganun. Gusto ko to kasi ano, nalulusaw na lang sa bibig eh. Alam ko lang kasi araro. Very reminiscent talaga ang uraro ng ano, puto seco. Puto seco. Pero masusuko to. Okay. Next, ito yung sumisikat ngayon. Ay, hindi, ito muna. Naubos yung stock sa Good Shepherd. Good Shepherd. So, bumili kami sa labas yung Alpahor. Alpahor! Naririnig ko na to pero hindi ko alam kung ano mismo ang, ang Alpahor. Ang alam ko na Alpha Male yung Alpahor hindi ko. So siya ay sandwich cookie. Medyo makala to. Uy, Squidward. Tingnan niya. Para siyang shortbread May palaman. na may palaman. Hindi ko pa determine kung ano yung palaman. Caramel? Tingnan mo nga. Gusto ko sa kanya yung ano, texture ng cookies niya. Hindi siya super crumbly. Moist siya. Ngayon lang ako nakita nito. Sa dami ng taong kilala kong umakit at bumababa galing Baguio. Wala pa nag-uwi sa akin ito. Masarap to. Bagay sa tsaa. Ito, nagtatrending ngayon. Ay, alam ko yan. Hotdog overload. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Mali. Hindi. Hindi, snowballs. Snowballs? Talagang mahigpit yung pagkakabalot nila dito. Para yung mga nagbabantay ng ano, pasalubong center. Hindi kumuha pag nabobor. Okay. Snowballs? Okay. Parang Alpahor. Yung alpahor kasi mas moist eh. Ito parang biscuit yung loob niya. Tapos balot siya ng ano, powdered sugar. Delikado to. Ang daling kainin. Tapos, yung form factor niya maliliit. Ganun ka ng ganun. Subo ka ng subo. Pag, alam nila natin, pag subo ng subo, di ba? Medyo delikado yun. Tama. Next natin, veggie snack. Parang price. Pucha, singaling lang to eh. Singaling nga daw. Singaling lang ata Yun to eh. yung Sige. ano nila eh. Ay, hindi. Oo, diba? Baguio beans ba to? Sabi sa'yo, hindi eh. Oh, ano? Hindi, singaling. Mukha ng Baguio beans. Oo nga. So, ito next. Ito alam natin kung ano to. Sarap to ha. Nakatikim ka na nito eh. Ay, ano yan? Yan ba yung pike night? Pike Night, pero gawa sa taco strips. Gabi picnic. Ay, pike night. Ay, paborito ko ang pike night. Masarap ha? Mas masarap sa picnic to. Top. Akala mo ang gabi. Baka sa umaga. Parang dewel. Alam mo ang gabi, wala namang particular na lasa. Pero for some reason, parang meron. Tapos yung texture niya iba. Hindi siya parang texture ng picnic. Mas ano to? Mas structurally dense. Di ba? Ang reklamo ko lang dito. At kailangan mo na ubusin. Kasi hindi resealable yung lalagyan niya. Yung produkto, gusto ko siya. Masarap. Sarap. And I believe, no, since powder lang naman yung nasa labas, ayun nga, may mga iba-iba silang flavor. Cheese, barbecue, sour cream. Ito, salted lang. Gusto ko matikman yung salted lang. So ito, tinanong ko pa kasi dalawa yung product, isang pula, isang brown. Sabi ko, ano ba pinagkaiba? Ay, mag-asawa po may-ari niyan. Pero yung brown dun po sa lalaki, yung red dun sa babae. So Two ito, streams of income. Isang household. Maganda so yun. butter oat. Kanino Para to? siyang sa lalaki. So, ito yung sa lalaki. Wala ka nun sa babae. Wala. Siyempre, pareho lang daw eh. Sorry. Uy. Sorry. Buhay pa. Buhay pa. Sarap. Hindi siya parang lengua de gato. Malayo. Ito, yung sa lengua de gato kasi, at least para sa akin, ano it speaks on my nostalgia. Kasi nung tama. bata kami kumain kami. Ito, bagong produkto to. Pero masarap to. Okay, next! So itong isa, may choco chips, 'di ba? Ito, strawberry chips. So gawa sa strawberry talaga. Okay. So, dehydrated strawberries, pinalutan ng white chocolate. Ay? Naamoy ko pa lang ya. Ay, okay. Okay, maganda yung produkto, pero hindi lang talaga ako fan ng white chocolate. Kung ito ay dark chocolate, pasok nga, to. actually, The problem is, medyo paano ko sasabihin to? Manipis na kasi siya kasi dehydrated siya, di ba? So kapag nilagyan mo siya ng something na merong powerful na lasa, such as dark chocolate, baka di mo naman nasahin strawberry. Eto, lasa mo pa yung strawberry. Ay, tingnan nga dito. Okay siya sa'yo? Hindi mo type yung strawberry. Ako type ko yung strawberry. Masarap yung white chocolate. Ay, syempre, favorite mo yan eh. Pero ako type ko yung strawberry kasi may kakaibang texture siya. Ramdam mo yung pagputok ng mga buto. Ramdam mo siya. Which is good. Maganda sa akin yun. Pero ano to, mas malalasahan mo talaga yung white chocolate, di ba? Bag number 1 natin, ito na yung last 2 items. Sige. So pumunta kami sa Bencab Museum. May kainan pala sa baba ng Bencab. Okay yung pagkain, masarap. And may tinda sila doon na guava jam. So di pa ako nakakita niyan. Guava jam. Medyo amoy papunta na sa putok. Di ba may ganong quality Ay, ang may ganun talagang may ganong guava. quality ang Bayabas. Tama. Hindi siya parang makintab na jam. Para siyang paste. Para tomato paste. Tama ka. Face to face. Face to face. Tsaka kami baka naman. Ay, hindi niya ba? Masarap siya. Gusto ko yung lasa niya. The problem is, giniling din nila yung buto. Ako wala akong problema doon. Pero nakikita ko na sa ibang tao baka maging issue yun. Lasa-wise, masarap siya. Gusto ko siya. Actually, okay din sa akin yung texture eh. Kasi, nadi-differentiate siya sa ibang produkto eh. Pero nakikita ko ibang tao baka hindi matuwa sa texture. Pero sa akin, this is a winner. Okay, tapos ito, may isa pa tayo. May idea ka ba kung ano to? Akala ko nung una malaking kasoy. Like mutant na kasoy.
Alam mo nga naman, mukha nga naman gano'n. Pero mukha siya, familiar sa akin to teka. Sige nga, alam mo ba? Hindi mo alam. Wag mo kung ano hindi ko alam. Ano to? So, ang tawag sa kanya is yung kaya ako natawa kasi balikotsa. Balikotsa! White molasses. White molasses? Merong white molasses? Yes, and ang nilalagay siya sa kape daw. So, hindi na bumili ng kape. Pero, Ay, wait lang. So, hindi to cookies? Hindi! Gusto mo, agatin mo. Mukha siyang cookies eh. Ang ganda-ganda rin itsura. Okay, so basically para siyang Sweetener. tropa mo rin, panutsa. Oo. Amoy tira-tira. Amin mo. Oo nga. Amoy tira-tira. Yes, heat. It smells like pak-pak. Aha. Ay, masarap. Chwa. Legit Anong kalasa nitong lintik na to? Alam mo yung bukod sa tira-tira, yung pulot na nabibili nung 90s yung nakalata sa mga sari-sari. Oo, yung ginaganon. Yung ginaganon. Ginaganon mo, tapos papasuko mo sa tropa mo. Pingi! Oh, dali. Ganun yung lasa niya. Pero, putay, ang lalim ng lasa niya. Ang asukal kasi one-dimensional. Stevia, pag nakatim ka niya, one-dimensional. Ito hindi. Mas complex pa yung lasa niya kaysa sa mga pangkaraniwang honey na nabibili natin. Ang honey kasi complex ang lasa, hindi lang siya basta tamis. Mas complex din ang lasa niya kaysa sa muscovado. Mas complex ang lasa niya kaysa sa panutsa. Sarap to Nalagay daw to sa kape. So, gusto mo try mo sa kape. Kakakapi ko lang baka Ay, kabahan wala. ako bukas. Masarap tong bagay to at ngayon lang ako nakatikim niyan. Definitely hindi siya cookies tulad ng ginagawa niya. Hindi po, siya po ay ingredient. Ginaya lang kita Ako pa bigla yung mali. May diabetes ka! Tigilan mo na yan! Ako pa yung mali, ginaya lang ito. Okay, tapos na tayo sa pasalubong center goodies. Sa bag number 1. Bag number 1. Okay, proceed tayo sa ating bag. Number 2. Ano yung pangalawa? Alright, sa second na namin, pumunta kami sa Le Atelier du Grain. Le Atelier du Grain. L'atelier du grain. Hindi ko alam paano basahin niya. Pero bakery yun. Bakery. So marami ang binili tinapay na sa tingin ko tatagal sa biyahe. Hindi ko maalala yung mga pangalan nila. Pero doon ako sa sigurado muna. Ito bagel. So bagel with sesame. Bakel. Andre, maglabas ka nga ng cream cheese dyan. Sesame bagel? Sesame bagel. Tama ba? Medyo dense talaga yung structure niya. Habang inaayos natin yung cream cheese, isalang ko na lang din sa oven ng mabilis to. Sir, sunog na yung luto niya sir Hindi. Habang nakasalang yun dyan, ano pa ba meron dyan? So ito favorite mo to. Favorite ko yan? Iban sa pera Sardo bull. Ay! Buong linggo, buong weekend, sardo lang ako ng sardo. Ngayon pa lang ako nagsisimula ng sardo journey ko. Nag-sardo na ako before. Tinigilan ko kasi nauso natin San Francisco sardo bread. So nasa resto ako, sabi ko, gawa nga ako ng Malabon sardo bread. Tama. Sabi kasi nila, kung ano daw yung mga bakterya sa hangin mo, yun yung magiging lasa ng tinapay. Hindi lasang patis yun pag dito mo ginawa sa Malabon. Hindi ko alam. Tingnan natin, Swa. Ang ganda ang bilog na bilog Mas bilog yan syempre nung hindi pa nabiyahe sa bus. Oo. Uy, bumbuo Okay. Ito siya. Amoy sour ba? Hindi siya sing-asim na ine-expect ko. Meron ako mga sardo na natikman na talagang siguro sabihin natin amoy panis. Siguro naman talaga siya, pinaperment naman talaga siya. Di ba? Ang maganda dito, meron kasi mga sardo minsan yung kino-consider nilang mas maganda, yung masyado malalaki yung butas. Kasi yun ang well-fermented talaga. Mahangin. Ang problema ko doon, ang hirap lagyan ng palaman. Butas-butas kasi. Butas-butas, di ba? Tikman natin, Swa. Crap. May asim, pero hindi sobra. Masarap siya, pero kasi tayong mga Pilipino, ang gusto nating... binili ka dito. Si Alvin, ang number 1 na tinapay para kay Alvin ay yung Albins. Yung Albins na tinapay, para siyang gardenia, pero local lang dito sa Malabon. Hindi ata dito sa iba doon. Eto ay parang European style sardo bread. Kasama hindi, sige yung laman muna. Malambot. Yan, yung crust. Okay sa'yo yung... Nanalo sa amoy asim. Hindi masyado. Pero meron siya. Kasi ang Albins, hindi naman maasim. Matamis. Oh, Sardo nga Sardo nga Gumagawa nga ako over the weekend, maasim talaga. Pero di ko alam kung ako na lang ba yun kasi nakatapat ako sa oven, nakakaputok na ako. Pero gusto ko tong bagay na to. Masarap to Masarap to. Ngayon, yung ating bagel ay mainit na. Cream cheese. Yan daw ang classic na palaman dyan. Bagel and cream cheese. Okay. Ang galing sir, natusta. Natusta, di ba? Bin, ano ka dito? Ikaw mo yan lang, wala mo na palaman. Lasa lang siya normal na tinapay di ba? Wala naman siyang, Bin, lagyan mo konting cream cheese. Pero for some reason, ang sarap ng bagel at hindi ko ma-pinpoint kung ano yung masarap sa kanya. Yung tinapay mismo. Yung combination ng... Cream cheese tsaka bagel, no? Masarap ang bagel, pre. Hindi ko alam kung bakit. Although, may natikman na ako dati, pre. Bagel siya kung tawagin. Pero parang normal na tinapay na binilog lang. Hindi siya lasang bagel talaga. Masarap yung bagel, yung isa parang leather na yung balat. Yung gusto favorite ko yun. Oo. Sarap to. Saka to sikat na breakfast item to no? Sa Amerika, di ba? Sa New York. Would you like to eat my bagel now too? So ito, feeling ko, cinnamon raisin babka. So yan, babka, ikaw.
Pogi! Pogi! Ito na, Dre. Winara ko na eh. Pero ito kasi gusto ko. Ay, may ganyan tinapay sa atin na local. May ganyan tinitinda sa bakery. Ayan. Mahilig ako sa sayang lang Thank you. hindi nakabili si Rani. Tsaka common na rin naman to. Yung raisin bread ng Baguio Country Baguio Country Club. Gusto ko yun. Kung huli kami pumunta doon, pucha, ang dami namin bili. Pinreaser namin, tapos pinapamigay namin kung kani-kanino. Nakanaambon ng ka ba nun? Yung tinapay na yun. Sorry. Boy. Uy! Kapag nakakain ka ng high quality na tinapay, meron siyang gantong quality. Malambot siya, pero chewy at the same time. Yun sa atin kasi, yung gustong-gusto natin mga sliced bread, malambot lang talaga siya. And there's nothing wrong with that. Yun yung kinalakhan natin. Vlog dito! Ay, sorry. Kalbo! Yung mga tinapay na kinalakhan natin, such as yun nga, yung mga sliced bread. There's nothing wrong with that. Masarap yun. Araw-araw natin kinakain yung bagay na yun. Pero hindi tayo mahilig sa mga ganito, pre. Yung mga matitigas sa tinapay. Yung mga chewy na tinapay. Totoo yan. Eto, mas kakainin to ng Pilipino kasi malambot siya. Pero, alika dito, Andre. Kasi kapag kinain mo siya, malambot siya, pero chewy at the same time. Sige, tinan mo kung ano may sinasabi ko. May kaparehas yung tinapay. Nakakain ka na ba nun? Yung may swirl na palaman. Baka parang cinnamon roll lang yun. Maraming Pilipino ayaw ng pasas eh. Hindi ko alam kung naaalala ba nila yung nonalco o what. Hindi ko talaga alam. Ako na nagsabi. Pero gusto ko to. Ang sarap nito. Ang ganda ng quality. Pag dito pa yan, ano na yan, 2 days ago na yan. Hindi pa diba? fresh yan. Kasi lumabas yan doon fresh eh. Panalo to, pre. Legit masarap to. O di ba? Parang wala nangyari oh. Nangyari, di-deliver mo, nakuha ka sa gitna. Ganyan lang po yun eh. Ito, butter brioche. Butter brioche. Ang brioche ay tinapay na sobrang daming butter talaga. Ang problema dito, Napipina. medyo napipina ng konti. Sorry. Mahirap gawin ng brioche pag nag-search kayo kung paano gawin ng brioche sa internet. Minsan meron tong mga videos na 2 days, 3 days ginagawa. Kasi sobrang mabutter to. Pre, kita nyo naman yung plastic oh. Mamantika yung plastic, pre. Diba? Parang ensimadang pinahiran ng butter. Alam mo yun? Kung titignan mo, parang loaf bread lang siya na pangkaraniwan. Ano, yung pinga, sayang. Ay, ang sarap. Ayun, tira nyo. Parang gusto ko ng tikman yan ah. Oh, ang ganda. Ay, masarap na tinapay Oh, eh. kunin mo. Ito ang magandang gawing French toast, pare. Magandang gawing French toast nito. Parang kumakain ng ulap. Tignan nyo ang weird eh. Ang lambot niya. Pero kung titignan mo dito, tignan mo. Siksik siya, pre. Pero kasi, ang lambot pa rin talaga. Tingnan mo, parang bulak. Tama ka. Parang kumakain ng ulap. Siksik na bula. Simple tinapay siya, pero hindi siya simple, pre. Ang ganda ng text. Diba? Partida, pre! 2 araw na to. Paano pa kung bago to? Last one na yata to. This is double chocolate orange crumble. Double orange. Double chocolate orange. Royal Rumble. Sobrang itim, kala mo gulong. Yun. Diba? Tignan mo, ang Yun. itim niya. Ibig sabihin, ano to, dark na dark to, pre. Parang nalihis sa kulay ng gulong. Ay! Parang binilad ng tanghali sa bubong. Hinahanap ko kung may papel. Wala, pre. Pre, wala kang makita. Parang uling ha. Oo, parang siyang malaking crinkles eh, no? Mukhang sobrang siksik niya, pre. Patiin mo nga sa gitna. Diba? Laki. Mukhang sobrang siksik niya, pero magaang siya. Oh, gonzo. Para siyang tinapay na cake. Pag sinabi kong tinapay na cake, ang tinutukoy kong tinapay ay mga yeast leavened bread such as this one. Pag sinabi kong cake, alam naman natin kung ano ang Sipon. cake. Oo. Parang crinkle sa tinapay eh. Alam mo, pero hindi siya. Ewan ko ang weird niya. Pero isa lang ang alam ko. Masarap siya. Yun lang masasabi ko sa kanya. Okay to. Again, pang tsaa, pang kape. Okay to Ganda mga tinapay doon doon na tayo sa pangatlo ba natin? Ito na mga surprise ni Baguio Mountain Man sa'yo. Okay. Dito ako pinaka-excited pa. So, syempre, nasa Baguio kami. Kanino pa ba tayo lalapit? Kundi kay Baguio Mountain Man. Diba? Wala ka naman Kay Panawe, boy. Baka hindi niya pala, baka pakilala hindi mo niyo muna. kilala si Chef Pakilala Chubby. mo muna. Si Chubby or si Baguio Mountain Man ay ang dating drummer ng bandang Session Road. Iyan, Yes. mag-bake nga ng isang kanta ng Session Road. Itanong mo sa akin. Tatanungin ka rin. Lahat ay gagawin. Kaya Session Road, kasi nga Session Road sa Baguio. Oo, doon tama. ata sila nag-originate. Yes. Si Chef Chubby ay ang literal na rockstar chef. Tama. Pare. Kasi At- rockstar talaga Rockstar siya. talaga siya. At si Chef Chubby ay merong, ang focus niya ngayon ay yung kanyang roof deck kitchen. Ba Yes. tawagin? Roof Yes. deck kitchen. Sa residence mismo nila to. He is? Welcome. Wow. Wow. Wow.
Yes. Pumunta na kami doon, tumambay na kami doon, pero hindi pa namin natatry yung kanyang private dining. Uy! Regalo niya sa'yo. Uy, regalo! Oh, Ay, alam ko to! Merch yan! Merch yan Baguio Bro, Mountain. ito legit, alam ko to. Alam ko tong bagay na to. Nung nakaraan kasi nasa OK Camp Out ako, pinakitaan niya ako nito. Ang ganda nito. Sama yan, tignan mo, Torbox. Tingnan official mo, yan, pre, oh. May branding yan, pare. Tapos literal na Torbox to. Pag binuksan mo to, napakabango nitong papel na to. Dahil mabango yung laman nito. Ang laman nito ay saleng, kung tawagin nila. Sang. Ang bango, di ba? Malakas yung amoy niya. Amoy pa bango? Pre, pwede mo ilagay sa kotse to. Alam mo yun, nilalagay natin sa kotse na amoy pine? Ito yun. Kasi ito ay gitna ng ng pine, pare. Yung gitnang-gitna ng pine na malangis, maresin. Sobrang maresin to. At kapag sinindihan mo to, ang tagal nito, lagi niya tong ginagamit. Hanggang bukas yan. Hindi naman. Pero enough para Anday kong tinry na fire starter na nabibili sa Namamatay internet. kasi yan. Namamatay agad. Hindi Ito, consistent. iwan mo lang. Ito consistent talaga, pre. Oo. As in, tapos kahit mahangin. Kasi pre, para siyang babad sa gas. Ganun yung datingan nito, di ba? So, ito binebenta ni Chef Chubby to. Lalagay namin dito yung Instagram ni Chef Chubby. Order kayo sa kanya kung kayo ay nagkakabi. O kahit ikaw ay nagsisindi lang ng pang-ihaw. First hand, na-try ko na to. Na-try ko na tong bagay to. Promise, sobrang ganda nito. Itabi nyo to sa susunod na mag-camping tayo. Paggawa ng mga sasakyan, gagamitin natin. Next week, Okay. camping tayo. Nakalibsi yan Yeah! So, ito na lahat ng bigay ni Baguio Mountain Man. Okay. Etong mga to, karamihan dito ay nakita nyo na sa mga camping vlogs pero nadaanan lang. So isa-isahin natin. Pinunig, pare. Ang Pilipinas ay may sariling blood sausage. Ito, pinunog. Okay. Oo. So basically, ganito. Alam natin ang ibang lahi may blood sausage. Pero meron din tayo, pre. Yung mga pag nagdadala si Chubby ng ganito, mga ganito pagkain sa camping, nauululaw kasi may ganyan pala tayong pagkain. So meron siyang, eto may ulol. Ayun. Yan. So, ito ay lulutuin pa natin. Tapos, ito, yung pinunog, ano to? Basically, sausage. Lahat to ay smoked, pare. Ha? Tapos, ito matindi, pare. Ito yung wanas. Ito pala ay galing kay Kusi Nigs, pare. Tropa ni Chubby, lagi ko naririnig sa kanya yan, di ba? Tayo, pare, ay kumakain, or at least aware tayo, na kinakain ang tumbong, yung rectum ng baboy. Saan yan? Ito na nga. May sikat na tumbong soup. Ito ay hilaw pa. So, ito yung lulutuin natin. Ito kasi ay tumbong, yung rectum, na pinalamanan ng mga laman loob din. Oo. Kung aware kayo, kung nakakita na kayo sa paligid kung paano nililinis yung bituka para gawing balot ng longganisa, kinakayod talaga ng matindi. Kinakayod dyan ang likod ng kutsilyo o kung anumang plastic na meron sila. Para ang pinakamatira, yung pinakamanipis na membrane lang, balat lang yung talaga, lining pre. lang. Kasing nipis ng papel yun, di ba, Midi? Tas ang dami natatapon nun. Ang pinagkaiba nito dito, eto ay merong tawag mo Lining. dito, may laman pa. So yung rectum lang na malinis, pinalamanan lang talaga. Isa pa, eto naman galing to kay Etaggay. Si Etaggay ay si ayan. Pilod. Ito, may bigay sa'yo si Taggay. Hindi, si Etaggay, iba si Ate Guy, oo. Ngayon, si Pilod, siya ang nag-operate ng Farmer's Daughter, pare. Yung sikat sa Baguio din yun, oo. Maraming salamat din po dito. Eto, ang tawag dito ay binong sauce sausage. So, eto ay aged for about 4 months, tapos smoked. Halos lahat to ay smoked. Eto, hindi ata. Palagay ko kasi siya. basa eh. Fresh eh. Tapos eto, pag hinawakan mo to, ayan, malambot, hilaw. Eto, pre, ano mo? Matigas. Para siyang chorizo. Ganun yung datingan. Ganun yung datingan niya. Ito muna yung mga tikman natin. Ito mga to, mamaya na to. Mamaya ko na rin ipapakilala yung mga yan. Ito, lulutuin tong mga to. Sabi sa akin ni Chubby, ito ay isisir. Tapos, ito ay kailangan munang i-poach gently, pakuluin. Tapos pwede mo isir. Sabi ko, pwede ba i-oven? Pwede naman daw. Kasi ito talaga ihilaw. So, meron tayong tubig dito. Ito yung wanas ha. Ito yung tumbong. Sa natin. May laman pa diba? Hindi talaga kinayas. Lalagay natin dito para lang ma-poach gently. So, poach lang muna natin yan hanggang maluto, hanggang gitna. Tansya ko around mga 30 minutes. 15 lang. Oo, likely poach lang daw. Tapos saka natin... Yung iba, hindi mo sasabay? Mamaya na. Baka mahawa yung lasa. Oo, mamaya na. Ayoko talagang pakuluin ng matindi to kasi baka magkawarak-warak. Pero, medyo lumulutang siya ng konti. Palagay ko luto na to. Again, ito yung ating wanas, ha? Ito yung tumbong sausage. So, kanina, tinawagan namin Chef Chubby. Ang sabi niya, air dry daw. Kaya siya nakalagay dito. Tapos yan, tatapat lang namin sa electric pan. Tapos, ngayon, meron pang dalawang sausage ito na kailangang i-poach. Una, itong pinunog. Ooh!
Amuyin mo. Sarap Ang bango. Ipo-poach lang daw to, siguro hanggang uminit. Ganon din tong pinunig. Etong pinunig again, eto yung dugo ha. Kung nagkakamali kami, pasensya na po kasi hindi Basta talaga kami halos- masyadong pamilyar. Halos pareho lang eh. Pinunog, pinunig. Etong pinunig, ang sabi nila ay may ano daw to, pork fat kitang-kita. Oh. Tapos may rice daw to. Ito. Poach lang natin to. Dahan-dahan siguro hanggang kasi matigas na siya eh. Luto na to. Kailangan na lang mainit all throughout. Tapos isisir. Ang bilis namang matuyo eh. So siguro pwede natin isalang to. Pwedeng isir, pero para lang mas safe. Kasi baka mamaya pag ginaganong-ganong ko pa sa searing, masira. So dito na lang sa oven, sinagad namin. 260 degrees Celsius. Sabi ni Chubby, pwede rin daw torch. Pero kasi mas maraming fat na nagre-render kapag in-oven mo eh, di ba? So, tingnan natin. Ayun, hintayin na lang natin yung mga yan. Tapos tikman na natin. Excited ako dito. Kunin na natin to. Bango. Sabay pa. Tapos eto. Gaya-gaya ka. Pakita pa tuloy sa electric pan to. Yung tumbong natin ay, palagay ko, okay na. Uy! Wow! Sarap! May siya, may lutong siya. Tingnan lang natin kung magandang idea ba na i-blowtorch. Taga, torch ba agad? Para lang kasi si Chubby open fire lagi niluluto to Tama. di ba? Buhay yung tumbong. Uy! Parang giyos yung tumbong. Bago natin hiwain to, pa-firm up muna natin ng konti. Hayaan lang din muna natin lumamig yan. Tapos siguro habang ginagawa natin yon, maganda kasi resulta pag oven no? Oo. I-oven na rin natin tong mga to. Oven uli. Mabilis lang siguro to. Baka less than 10 minutes, pare. May naririnig akong sumisirit. Piling ko tumagas sa isang sauce. Hindi niya siguro alam. Kaya na sumisirit. Ay, ang ganda! Ayun, may kumakatas may umiiyak Sarap! Umiiyak yung sausage umiiyak siya. Palamigin lang natin yan. Pero ngayon pwede natin tikman ang tumbong na ere. So, kunin natin swa. Dito muna tayo sa malaking tumbong. Pare eto yung laman Kita niyo yung mga chunks ng pork fat. Yung pa tayo. Ayan, tinan nyo. Ayaw nga, ang kapal ng tombong. Di ba ang kapal Nakita nyo ba yung makapal yung lining? Sinabi ko to kay Chubby dati. Pakiramdam ko, ang wanas ay ang version natin ng haggis. Ang haggis na tinutukoy ko, HIGGI. national dish ng Scotland ata yun, which is sheep's stomach na pinalamanan ng laman loob din ng sheep. Tapos may oatmeal siya. Yun yung pinaka-binder niya. Okay. Hindi ko alam kung meron tong rice. Kung meron tong rice, maganda. Kasi parang ganun din. Ang pinagkaiba lang, ang haggis ay, I think, hindi siya buo. Like kapag binuksan mo yun, parang siyang giniling. Hindi ako nagkakamali Actually, gusto kong makatikim na authentic na haggis. Kung alam nyo kung saan makakabili, pakicomment sa baba. Bibili So, talaga crumbly siya, ganun. Parang ganun. Medyo solid-solid siya ng konti. Ang sarap! Ang anghang Anghang. Oy, maanghanga. Pero ang sarap. Sarap. Di ba ang sarap? Di ba ang juicy niya? Kita-kita may buto ng sili, Di ba? Para talaga siyang, sausage, pare. Such a thing of beauty. Kung lahat ng tumbong ganito, lahat ng tumbong kakainin ko. Tama. Diba? Ito yung sa'yo? Ito na lang pala ako. Karamihan dito yung natikman ko na. Pero ito talagang tumatak sa akin. Ito dito. Ngayon mo, chewy siya. Pero yung laman nadudurog. Di ba, no? Yung pagiging chewy nung tumbong mismo, it adds to the experience. Nung una ko pala na natikman to, sabi ko na dapat matikman ng buong Pilipinas to. Agree. Dapat matikman ng buong Anong Pilipinas. Pilipinas? Buong mundo! Buong mundo. Hindi, Pilipino muna para may promote nila. Hindi aware ang karamihan ng tao na may gantong culture sa atin. May sausage making culture tayo, di ba? Ang alam lang natin sausage is yung mga sausage na nakalakhan natin. Tapos sa ano pa, ang magaling pa doon, sa Baguio pa. Sa Baguio pa, di ba? Ito yung dulo. Pinunig, pinunog. Okay. Yun. Natutuwa ako. Kasi nung unang nagluto ako ng pinunig dito, alam ko kay Chubby rin galing yon. Nadurog ko. Kasi pinirito ko lang siya. Tapos pumutok yung balat. Sumabog. Naging parang dry dinuguan siya. Sayang. Ayun pala, pagka pinoach mo, Kumitibay. oo, tapos in-oven mo. Kaya oven kasi yung sinabi ko. Kasi si Chubby usually, open fire. Open fire. Apoy. Parang oven din siya, di ba? Dito naman tayo. Uy! Uy! Buhay pa! Parang bulahating inasnan no? Happy birthday! Pumunta na mo, pre. Kita mo ba to? Kung gaano ka-juicy? Tapos hindi lang yun. Ayan, sobrang juicy, Tutuwa naman ako dito sa pinunig na to. Hindi ko nadurog. Iwa tayo din, Ayun, Tingnan nyo. Makikita nyo yung chunks ng dugo. Makikita mo yung taba. At doon sa bandang baba, kita mo rin yung putol-putol na bigas. Ngayon, tinitingnan ko siya. Wala na iba masyadong ingredient. Tikman natin, pare. Tikman natin.
Okay. Ito ay lasang dugo. Tama. Blood sausage, ano nga asahan mo? Dugo kasi, kung titignan mo, yan ay liquid protein. Ano pa ba ang liquid protein? Itlog. Itlog. So kapag naglagay ka dito, titigas talaga. 'Di ba? Para ka naglagay ng itlog sa mixture. Meron na ako natikman dati. Blood sausage na iba ang timpla. Timpla lang naman kasi yun eh. Madali na yun eh. Madali Sa'yo na yun eh. Oo, sa'yo na yan. Honestly, hindi ko alam paano ginagawa tong bagay na to. Yung wanas, may idea ako. Oo. Ito hindi ko alam. Ano ba to? Ay, kasi liquid siya eh. No? Liquid ba to Oo na nga, binubuhos? Pero kasi hindi kilala ang Pilipino sa pagkain ng blood sausage. Alam natin na yung ibang lahi, mayroong black sausage tulad ng mga English, meron yung black pudding. Tama. Ang Korean, may sariling blood sausage yan. Pero tayo rin pala, ay meron. So, dapat i-try nyo rin talaga to. Pero sasabihin ko na lang, ito kung hindi ka mahilig sa Betamax, hindi mo magugustuhan to. Kasi, dugo talaga to, pre, na may bigas. So, medyo yung texture niya, mas matigas ng konti sa normal na Betamax. Ganon. Kasi may bigas nga siya. Yun yung parang pinaka-binder niya. Pero try nyo to, pare. Okay siya. Last, pare, etong pinunog. Sa pagkakakwento sa akin ni Chubby, typical na sausage yung laman typical na sausage. Parang ganun. Pero Pero yun syempre, yung favorite niya, sabi niya. favorite niya daw to. Ano daw to? Syempre, smoke din tong Sa lahat bagay ng na ano to. sa lahat ng tatlo, sabi niya yung favorite niya. Tingnan natin to. Karne. Karne talaga. Oo, chunk siya. Hindi siya ginili. Ay, hindi. Chunks! Ayun! Oo, hindi. Tsaka, may laman loob. Parang may cartilage siya dyan. Sausaw ko dyan sa mantika. Stipan na natin yan. Ay! Kaya pala. Now I know. Paano nagkakaroon ng ganong lasa? Ano yun? Halika dito. Amidi, man yung dalawa. Oh, sabay pa sila. Sabay pa. Di ba? Kumakatas, umiiyak sa bibig mo ng lasa. Kaya pala favorite niya Chef Chubby to. Hindi ko alam kung ano yung lasa na yun. Alam mo, minsan may mga kakaibang lasa na nanggagaling lang dahil nilagyan ka ng isang ingredient na hindi ka pamilyar. Pero paminsan kasi merong mga harmonious ingredients. Kapag nagsama-sama, may lumilitaw na panibagong lasa. Parang merpwa. Oo. Hindi ko alam kung ano to doon. Pero napakasarap. Before ko ma-meet si Chubby, hindi ako aware na may mga ganto-gantong bagay. Akala ko, ang may offer lang ng Cordillera o ng Baguio ay etag. Yun lang kasi na ituro sa akin. tama. Eh, kasi ano ba naman ako? Typical na kusinero lang naman akong lumaki sa Maynila katulad nyo. Pero nung na-meet ko si Chubby, doon talaga na-open ang isipan ko. Tapos yung mga tropa niya, paano gumagawa ng mga ganito. So, sa akin hindi pa tayo tapos. Pero, itry nyo tong mga to. Lahat sila. Lahat sila itry nyo. Lahat ng mga sausages natin. Kasi, grabe talaga. Pero wait lang, hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayo isang sausage dito, pare. Ang lasa sausage natin, ito, kay Itaggay. No, Tilod. Itaggay. Ang tawag dito ay binong sauce. Around 4 months old. So parang air-dried siya, cured. Parang ganon. Pinagtatalunan namin ni Rani. Sabi niya kasi, pakukuluan daw. Sabi ni Baguio Mountain. Hindi, kasi dried na yan, no? Oo nga, pero gawa daw yan sa tumbong kasi. Oh, ano naman? Eh yun yung, malay mo, mahal mo ba yan? Ganyan siya. Feeling ko talaga, Sabi daw, pakulo daw konti tapos fry. Baka yung normal na luto ng longganisa, di ba ganun yun? Yung lalagyan mo na ng tubig. Lakas ng amoy. malakas yung amoy niya. Funky. Lagyan natin ng mantika. Piprito ko to ng konti lang kasi hindi talaga kami pamilyar dito. Eh, yun nga, Ninong try nga. Hindi naman, Ninong knows everything eh. Hindi naman ganun eh. Hinaalan natin yung apoy. Pero kakaiba yung amoy niya. Funky yung amoy niya. Very pa. Medyo matindi yung amoy niya, ha? Ayan. Ito ba yung sinabi ni Chef Chubby kanina na acquired taste daw? Oo, yan yun. Oh, ito nga yun. Tapos, ang sabi dito, our version of the French sausage, andouillet. Andouillet is a French coarse-grained sausage made from the intestine of pork with pepper, wine, onions, and seasoning. So, intestines lang talaga siya. So, bituka siya. So, bituka na pinasaka mo ng bituka. As in, bituka lang siya na may bituka. Excited ako dito and at the same time, medyo kinakabahan din ng konti. Kadalasan, kung ano yung amoy niya, siya ding lasa. Ay, parang parang taba yung itsura niya. Parang pinaritong taba. Kuha ka na dyan. Ikaw muna. Sabay tayo. The perfect bite. Medyo lasang keso. Na ano mo yun? Oo nga, no? Sarap ah. Hindi siya Paano ko ba sasabihin? Tama si Chubby. Acquired taste siya. Pero kasi, hindi rin naman ito yung klase siguro ng sausage na kinakain mo ng marami. Kasi ito ay dried. Katulad nila ng prosciutto na ham. Hindi mo mailalagay sa Saka plato yun, tapos lalagay mong kanin eh. Hindi ganun. Saka fuet. Yung fuet. Yung fuet na sausage, di ba? Oo, ito, Strong din ito, yun. fuet talaga to. Ito, fuet talaga, di ba? Kung ito ay i-chop mo ng maliliit. Tapos, gagawin mong topping sa halimbawa ng Melba toast. Ben, halika. Ito ay binong sauce. Sausage siya. Tikon mo. May. Masarap. Kamay mo. Masarap. Si Alvin, yung nakakain ito nang walang judgment. Tama. Kasi wala siyang preconceived notion. Hindi niya na amoy eh. Hindi na amoy. Amuyin mo to. Ito siya kanina nung hilaw.
Wala gano'n. May sipon yata si Alvin eh. Ba't nawala na? Bakit nga nawala yung amoy? Kasi Ben, kanina, amoy baboyan talaga. Aminin ko natakot akong tumikim. Oo. Natakot akong tikman. Sabi nga ni Chubby, acquired taste siya, acquired smell din talaga. Pero ngayon, Ben, may mahiga ka bang dala? Pumasok lang si Alvin. Nawala? Ano to nung hiniwa? Lumabas na lahat ng amoy? Pero hindi, eto sabihin ko. Makunat siya, chewy siya, lumipas yung amoy, ang sarap niya. Pwede ko pang i-chop ng maliliit to, tapos gawin kong toppings ng pasta to eh. Texture niya, parang undercooked na laman loob, which is masarap kasi tulad nga nung kanina, yung sa tumbong, parang ganoon din. Etong mga ingredient na to, ang dapat ni-utilize natin bilang mga Pilipino. 'Di ba? Kasi kakaiba to. Kakaiba to. Oo, sige, sabi nga nila parang andouillette sausage daw. At least nandito na sa atin at dapat nilalaro natin tong mga bagay na to. Kung meron dyan mga malulupit na kusinero at meron kayo naiisip na gawin pa dito sa binong sauce na to, i-comment nyo sa baba or better yet, order kayo, i-try nyo. Pare, malupit to. Sarap. Kakaiba to. Pero please, yung first time nyo lulutuin, pre, Open buksan yung windows, bintana o kaya kuha kayo ng butane stove sa labas kayo. Kasi pre, medyo matindi talaga. Yan yung last sausage natin. Last Pero, sausage. meron pa tayong mga ilang bagay dito. Ang isa sa pinakamatinding bagay na alam ng pangkaraniwan tao, tulad ko, alam ko na to dati, yung mga sausage niya, hindi ko alam. Pero ito, karamihan sa atin alam to, ay etag. Gando kay etag, again, si Pilod pa rin yan. Ang etag ay basically napakaraming variation. May nakita pa nga si Rani, hanapin mo nga yun. Etag na buong baboy. Diba? Etag na buong baboy talaga, medyo nakakatakot yung Pero itsura. kinwento rin kasi sa amin dati yun, ang etag daw talaga is baboy na malaki talaga, tapos tinatapyasan lang ng karne yun. Oo. Talagang hinahayaan nilang mabulok talaga. Actually, hindi naman talaga dapat mabulok, kundi ma-preserve siya Preserve. through sun-drying, salting, and smoking. Diba? So, kung makikita nyo dito, Kahoy na. matigas. Sabi sa akin ni Chubby, meron dalawang klaseng etag. Pati nga ako ng papel. Yung big slab, ito ay around 15 months old. Isang taon mahigit na tong Nagpas. Hindi nakarep yan ha. Ngayon meron pang isa yung kiniing. Yung kiniing, alam ko nabibili na to sa mga sa mga souvenir shop, sa mga tindahan ng prutas gulay sa Baguio, pagbababa ka na ng Baguio. Yun ay smoke lang talaga. Ito ay salted and dried din. Sabi ko kay Chubby, paano gagamitin yan? Ano ba to? Like, titimplahin na lang ba to? Ganyan. Sabi niya, buksan nyo, hiwain nyo, at itry nyo. Kung masyadong maalat, yan yung ginagawang panimpla. Uy, grabe. Parang kahoy bread knife. Uy! Yun! Biglang Bakit ang lutong? Parang medyo kawali. Ayun! Pag inamoy mo, may bacon siya. Sarap. Chubby kasi, meron siyang sinaserve minsan, madalian yun eh. Na kunyari may kailangan bigla ng ganyan, ganito. Parang smoke lang siya ng liempo, tapos ginigisahan nila ng repolyo yun. Ganyan ginagawa niya. Definitely hindi ganito yun. Baka ito yung panimpla. Diba? Ang tigas talaga. Tikman natin yan. Hindi ko alam kung ginagawa to. Jerky siya. Yun, sarap. Sarap. Hindi. Ayaw mong maglaway. Matunaw. Kumakatas yung taba eh. Masarap ha. Gagi. Okay. Alam namin na hindi talaga ganito to. Proponent ako na kailangan alam mo yung lasa ng mga bagay-bagay bago mo siya lutuin. Oo, so Para alam mo, ano yung maiaambag ikaw yung niya. tipong lalaking kakain ng hilaw na bawang para malaman mo yung lasa niya. Hindi, alam ko na yun. Ah. Ito ay 12 months. Ano yan? Buntot ng baboy. Pig's tail. Pig's tail. Putik, ito yung masarap ilagay dun sa ano. Grabe, 12 months na to. Yung buntot mo, ano na itsura kaya? Hoy! Ano to, nilechon? Pwede. Tigas. Okay, sayang, ito sana yung mas masarap gamitin dun sa ano natin. Baguio Mountain Man Stew natin. Yung ginawa natin mga tama. Ano yan? Tenga ng baboy, di ba? Ilalaglag mo lang yan dun, pre, oh. Uy, tinan mo. Nakaya Tingnan mo. chopping board. Sobrang tigas na kaya yung chopping board na kahoy, pre. Okay. Sa'yo may laman, akin puro taba. Okay. Hindi nga sa pangkain. Hindi siya pangkain. Mas Pangluto talaga mas pangkain to. Pero panluto din yan. Pero kasi ito parang hindi salted. Kung meron kayong suggestion kung paano lutuin tong bagay na to, comment nyo sa baba. Kasi pwede kami magtanong kay Chubby, pero gusto rin namin makuha yung inputs nyo. So maraming salamat mga inaanak sa panonood ng episode na to. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako sa episode na to. Ang sasarap ng mga kinain natin. Ito ang Instagram ni Baguio Mountain Man. And kung merong Instagram man yung mga seller na nakausap natin, ilalagay na rin namin. Nandiyan din sa description para i-click nyo na lang, di ba? Baka tatanong ko, nag-enjoy ako. Sige na, wala ka nang pakialam sa akin. Nag-enjoy ka ba? Oo, Nag-enjoy naman pala eh. Yun naman yung mahalaga. And kung siya nag-enjoy, sana kayo nag-enjoy din. And kung gusto nyo pa makapanood ng mga ganito episode, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak. Leche.